magandang araw mga kalors. Welcome sa aking vlog, Lucy Little TV Official. Ayan, kain po tayo ang aking low carb. Ayan mga kalors, update ko lang po kayo. Almost 1 month akong nawala sa aking vlog ng low carb kasi ayun, ang aking honey, inihatid ko na muna siya sa Pilipinas at yun, pagkatapos ng dalawang beses niyang operation. Ngayon sinubok na naman kami ng tadhana na mild stroke naman siya. Ayun nga, pinagtataka namin na ba't siya na mild stroke, healthy food naman ang aming pagkain. At yun na nga ang dahilan, ang pagtigil namin sa aming maintenance kasi nanaya na kami sa aming BP na normal. 1 taon na kaming hindi umiinom ng BP, ng maintenance kasi nga normal na yung BP namin. Kaya hindi nga pala talaga maganda yung basta-basta natin ititigil ang ating maintenance. Yun ang kabual-bualan sabi ng doktor. Tama nga yung sabi ni Doktora Iris at Doktora Grace na huwag basta-basta natin ititigil ang ating maintenance nang wala tayong gabay sa doktor. So kami naman, hindi na kami nagpa-check up sa doktor dahil nanaya kami na normal nga ang BP namin. So ganun ang nangyari. Noong November 4, 1 buwan na siya ngayon, kakain kami noon na bigla na lang hindi na siya makapagsalita, tapos hindi na niya maigalaw yung kamay niya at saka yung paa niya. So dali-dali na namin siya dinala sa ospital. Sinundo kami ng ambulansya dito. At yun nga, ang pagdating sa ospital, chinek siya lahat. Normal naman lahat. Ang dahilan lang daw talaga yung pagtigil namin ng aming maintenance kasi ang dugo niya pala ay sobrang lapot. Kaya hindi nabarahan yung utak, nabarahan yung kabiyak na yung nerves niya papunta sa dito sa, kaya medyo nahumal siya, natabingi na ganyan ang kanyang bibig, hindi na siya nakagalaw sa dahilan nga na ang dugo niya sobrang lapot. Malapot talaga ang dugo niya, sobrang dami niyang dugo, unless sa akin na ako ay maputla yung dugo ko, kaya gano'n na nangyari. So ngayon naman, awa ng Diyos, nagte-therapy na siya. Iniuwi ko siya, wala talaga, hindi siya makalakad, naka-wheelchair ko siyang inuwi sa Pilipinas mga kanors. Kaya sa awa ng Diyos naman ngayon, simula nang tinitherapy siya, nakakalakad na siya. Ang problema lang, yung kamay niya hindi pa niya maigalaw, pero nagre-response naman siya kapag sinasaksakan siya ng parang kuryente, naggaganon na siya. So ibig sabihin, may chance pa talaga na maigalaw niya yung kamay niya. Talaga lang magte-therapy siya ng 6 months. So, gano'n na nangyari mga kanors. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako ngayong maglo-low carb. Pero, low carb pa rin siya doon. Chinek lahat ang kanyang sugar, normal. Ang kanyang creatinine, normal din. Ang kanyang ECG, normal din. Saka ang kanyang uric acid, normal din naman. Lahat ng test normal. Yun lang talaga ang pagkakamali namin na tinigil namin ang aming maintenance na walang gabay ng doktor. Yun lang ang sabi ng doktor ang dahilan kung bakit siya na mild stroke. Tapos sumabay pa ang dugo niya na malapot. So ngayon mga kanors, kakain na ako mag-isa. Mahirap sa akin na 20 years ba naman kami magkasama ng honey ko dito sa Dubai. Tapos ganun na nangyari. Pakahirap sa akin. Hindi ko matanggap, biglang-bigla talaga nangyari sa kanya. Pero ganun pa man, tuloy lang ang buhay natin. Basta low carb pa rin tayo. At siya naman sa Pilipinas ay low carb pa rin ang pagkain niya. Okay naman daw, sabi ng doktor yun. Pagpatuloy ang low carb. Kaya low carb din siya doon. So ngayon, hindi pa lang siya nagpa-fasting kasi marami siyang iniinom na gamot. 3 times a day ang pag-inom niya ng gamot. Kaya 3 times a day pa rin ang pagkain niya. Pero low carb pa rin siya. So ngayon ako, umad pa rin mga kanors. Bumalik ako dito sa Dubai ay nung 30. Umuwi kami ng 18. Kaya natagalan akong walang update sa aking low carb. O shout out mga kanors, ang ito nga pala ang pagkain. Of course, ang aking egg din nawawala. At itong aking adobo, nag-adobo ako ng manok. Hindi totoo yung mga kanors, kaya ganyan ang kulay, gawain ng paprika. At ito, meron ako ngayong salad. Kain tayo mga kanors. Kahit mahirap, malungkot na mag-isa, wala ang honey ko sa aking tabi, pero
pinipilit kong maging matatag. Kasi hindi pa ako pwedeng umuwi dahil lalo pa ngayon na kailangan niyang suporta ng doktor, ng gamot. Alam niyo naman mga kanor sa Pilipinas, mahirap ang buhay, lalo na kung wala naman tayong income doon. Kaya siya na lang muna ang nandoon sa Pilipinas. At pag natapos na ang gamutan niya, baka mga 2 years na lang ako dito, uuwi na rin ako, for good na rin ako. Doon na lang kami simula ng konting negosyo, kung anong mga negosyo namin doon. Pero sa ngayon, hindi pa pwede akong tumigil. Kahit pasabihin may pera at pulos labas ang ating pera sa Pinas, mauubusan tayo doon. Kaya tiis-tiis na lang muna ang magkalayo. LDR na kami ngayon ng aking honey. Okay lang tayo mga kanors. Yan lang po ang kwento ko sa nangyari na naman sa aking honey. Pagkatapos ng 2 beses niyang operation, di siya napauwi. Pero ngayon sa pangatlo na mild stroke siya, yun. Napauwi siya kasi hindi pa siya pwede magtrabaho. Saka bawal na sa kanya mapagod. Kasi ang stroke baka daw maulit. Kaya mas better yung nasa Pilipinas na siya. Mahirap kasi dito mga kanors, ibang bansa magkasakit, lalo na kapag malayo sa pamilya. Doble-doble ang iniisip, kung ano-ano mga lumalabas sa isip. Kaya yun, mas better na iniuwi ko na muna siya. Kaya ngayon, nasa Pilipinas na ang aking honey. Kaya mag-isa na ako ngayon kung maglo-low carb. Mag-isa na ako ngayon kumakain. Kahit walang ganang kumain, pag mag-isa, pilitin natin kumain. But nutrient dense pa rin ang ating kinakain. Ayaw ko pa rin kumain ng hindi low carb at doon ako nasanay. Pero nagpatuloy ako ngayon ng gamot at maggagabay na ako sa doktor pag kailangang i-adjust ang aking maintenance. Ibinalik ko na yung maintenance ko. Natakot ako baka naman sa sunod ako naman ng mild stroke. Wag naman po Lord. Ay Lord, wag naman. Marami pang nangangailangan sa akin. Basta tuloy ko lang ang aking gamot at pag magpapagabay na lang ako sa doktor kung pwedeng ibaba ang dosage ng aking maintenance. Kasi ang iniinom ko ambas 5. Baka sa sunod pwede ng ambas 2.5. Nanaya kasi kami mga kanor sa aming BP na normal. Kaya ayun, isang taon kami hindi na nainom ng gamot kasi 2 years na nga kami naglo-low carb. Kaya hindi nga pala dapat basta-basta natin ititigil ang ating maintenance na wala tayong gabay sa doktor. Yun ang malaki naming pagkakamali. Kung sana naggabay kami sa doktor, sana magkasama pa kami ngayon ng aking honey. Napakahirap na malayo siya sa akin. Pero kakain na ako mga kanors. Kain tayo! Kahit mahirap, kahit malungkot, kumain para tayo lumakas at tayo maraming trabaho. Kasi yung kapalit niya, yung pamangkin niya, pinaprocess pa ang mga papers. Baka last week or maybe end of this month or first week ng January, baka pasaka pa siya natin dito. Kaya mag-isa ako ngayon. Sa akin lahat ng trabaho, yung trabaho ng honey ko, sa akin na. Ang hirap. Pero laban lang. Kaya natin to. Nandyan si Lord lagi nakasabay lagi nakagabay sa atin. Kain lang tayo mga kanors. Kaya wag tayo basta-basta maghihinto ng ating maintenance. Kailangan talaga pala maggabay tayo ng doktor. Dahil pag biglang lumapot ang dugo natin, sabay taas ang BP natin, sabay stroke. Ganun nangyari sa honey ko. Wala naman siyang ibang diferensya sa katawan eh. Walang talagang pagtigil daw ng aming BP kasi ang sugar naman niya normal na normal. Kasi nga low carb kami. Yun lang talaga ang pagkakamali namin. Some big mistake ang pagtigil ng maintenance na walang gabay ng doktor. Kaya tama nga si Dr. Iris, si Dr. Grace na huwag basta-basta tayo magtitigil ng maintenance na walang gabay ng doktor. O paano mga kanors, hanggang sa muli na lang po at
ito po ang aking kwento. Magtataka kayo na ako'y sulo, yun po ang dahilan. Ang aking honey na sa Pilipinas na inihatid ko siya. Hanggang sa muli mga kanors, ay ingat palagi. Kung naibigan niyo po ang aking vlog, pakiiwan lang po ng comment sa baba. At kung kayo bago pa sa aming channel, please like and subscribe lang mga kanors. At may bell button sa gilid. Pakiclick na lang din para po ay laging update susunod pa namin mga vlog. Sa susunod ko pa lang mga vlog. Nasanay kasi ako sa namin. Ngayon wala nang honey ko sa aking tabi. Napakalungkot mga kanors. Pero kailangan kong maging matatag. Hanggang sa muli mga kanors, tayo po ingat palagi. Bye-bye. Thank you for watching. Stay healthy, stay local. Bye-bye.